Kakausapin na daw ni Lebron si Rob Pelinka kung anong dapat gawin ng Lakers, hindi yung dadaanin daw ni LBJ sa mga cryptic post ang mga gusto niyang sabihin ayon sa isang NBA analyst. Lumaylay na nga po sa .500 ang Lakers matapos sa matalo sa Hawks kahapon at masusubukan pa sila sa kanilang next 2 games dahil makakalaban naman nila bukas ang number 1 sa East na Boston Celtics at sa February 4 naman makakalaban nila ang New York Knicks na number 3 sa East standings. Good thing lang para sa Lakers dahil ang out last game si Anthony Davis ay listed na as questionable para sa game nila bukas. So may chance na maglaro na si AD. Hindi na nga po nagugustuhan ni Lebron ang katayuan nila ngayon dahil sa kanyang post-game interview last game, wala itong masabi sa kanyang mga teammate. Dagdag pa ni LBJ kayang-kaya nilang talunin kahit sinong team, pero may laro din na kahit sinong team ay kaya silang talunin. We could on any given night beat any team in the NBA. And then on any given night we get our ass by any team in the NBA. After din ng game kahapon, nagpost si Lebron ng hourglass na emoji na palaisipan sa karamihan kung anong gustong sabihin ng all-time scoring leader. May mensahe nga pong NBA analyst na si Chris Broussard sa 4 times MVP. Ayon sa nasabing analyst, si Lebron daw ang isa sa greatest player of all time, kaya naman kung may isang tao daw na may authority na pumunta kay Rob Pelinka at Darvin Ham at sabihin kung anong problema na meron ng team ay si Lebron na ito, na dapat daw ay gawin ni LBJ at hindi dinadaan sa mga cryptic posts. I would say this to LeBron with all due respect. You're better than this. You are one of the 2 greatest players ever. If anybody has the authority, the right to go to Darvin Ham, to go to Rob Pelinka, to go to the team and say, look, we got to get better. We got to, whatever it is, whatever he thinks they should do, say it. Mismo nga ang analyst na rin na nagsabi na tingin niya daw hindi ganoon kasama ang roster ng Lakers ngayon. Dahil bukod kay Lebron as team din si Anthony Davis na solid basketball ang ginagawa ngayon at marami rin daw na magagaling na role player ang Lakers. I don't think the roster's that bad. It's not. The roster, you got Anthony Davis who's playing some of the best ball of his career and those role players are good role players. Mukhang sa sinabing ito ng naturang analyst, hindi talaga kailangan gumawa ng trade ng Lakers at nasa coach talaga ang problema. Dahil hindi nito nagagamit ng tama ang kanyang mga player. Viral din kahapon na naging tweet ni Christian Wood bago magsimula ang laro na may caption na LOL na patungkol daw sa pag-start ng Lakers kay Jackson Hayes imbes na sa kanya. Maging ang agent ni Lebron na si Rich Paul ay nilike ang post na ito ng Lakers big man. Ayon naman kay Hachimura, communication issue daw ang dahilan kaya nawala ang depensa ng team sa nagdaang linggo. Na ayon kay Lebron, in order to communicate, you got to know what we're doing out on the floor. Napatama daw kay Darvin Ham. Viral din noong nakaraan na naging pagtitig ni Lebron sa kanilang coach na animoy galit kay Darvin Ham. Na maging si Reeves ay inisnab din noong nakaraan ng kanilang coach at hindi ito inapira. Anong masasabi nyo dito?